one of the delights of a Spirit-led life is the delight in our adoption. Inampun po tayo ng Diyos. Hindi naman tayo lahat anak ng Diyos eh. Pero simula nung tayo kumilala at tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ibinilang tayo ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang pamilya. Sabi po ng 1 chapter 1 verse 12, John 1:12, ngunit ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Pero yun lamang kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, meron tayo ngayong delight, meron tayo ngayong kagalakan sa ating puso. Ang sabi po ng Roma chapter 8 verses 14 and 15, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Pansinin po ninyo, binilugan ko po, mga anak ng Diyos. Nang ibig sabihin ito, mga kapatid, makikilala natin ang isa't isa. Dahil tayo po ay pinapatnubayan ng Diyos, dahil tayo po ay nabubuhay sa buhay na inilaan ng Diyos na ating dapat lakaran. Ano po ba to? Simple lang. Nung tayo wala pa sa Panginoon, pagkagising po natin, kung anong gusto natin gawin, gagawin po natin. Ngayon tayo may personal na relasyon sa Panginoon, nagpe-pray po tayo. Pagkatapos natin mag-pray, kinukuha natin yung Bible natin, nagbabasa tayo, because we want to give God the first priority of our day. Yung unang napakahalaga sa buhay natin, ibinibigay natin sa Panginoon. Sapagkat karapat-dapat siya. Kaya nga sabi na Mateo chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. If we seek first God, then the rest will just be added to us. Na ibig sabihin, walang kahirap-hirap ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya lang, mga kapatid, na-enjoy po ba natin? Parang ganito yan eh. Hinango tayo ng Panginoon sa lugar na magulo, madumi, mabaho, mga lugar na ayaw po natin. Kaya dapat naman ngayon, bigyan po natin ng pasasalamat ang Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa po natin.